Magandang araw ho sa inyo lahat ho dyan ha. Sa mga nag-aabang ho ng update sa Corino Grandstand, meron ho tayong 45,000 more or less na crowd estimated. Ito ay oras ng alauna ng hapon since recording tayo today. So it's alauna. So 1:59. So mag-alas 2 na siya. So 1 hour na nakalipas. Yung 45,000 na estimated na crowd dito sa Luneta Park, Corino Grandstand, ay nasa ano na siguro to, no? Nasa mga 50,000 mahigit o haabot na siguro ng 100,000 katao. So as you can see naman dito, nagsimula na ho yung dagsa ng mga tao, no? So hindi pa talaga to masasabi nating formal yung opening nila, or hindi pa formal yung opening ng ating mga kabayang mga kapatiran na Iglesia ni Cristo, no? Maraming salamat ho sa inyong mga ma'am, sir, kaya sa inyong lahat dyan nandyan, at syempre sa mga hindi mga Iglesia ni Cristo, sumasama rin yung ngayon ng iba dahil nga sa ito ay open for all. Hindi siya yung kagaya ng mga nagdaang mga rally ng INC na bawal sumigaw ng Marcos resign, no? Na sa totoo lang, witness ko yun, yung peace rally ng September something last year, tama ba? I don't know. So basta yung yung peace rally ng Iglesia ni Cristo, na witness ko ho yun. Tapos ang mga kababayan natin, syempre mga Pilipino pa rin yun, no? Na nasasaktan, Pilipino pa rin sila na naapektuhan sa kanilang pagkagahaman, kurakot, pagkakawatan itong ating administrasyon ngayon. So gusto man lang sumigaw ng Bongbong Marcos resign, pero hindi nila gawa nung bawal nga, no? Kasi yun nga yung pinaka agenda ng kanilang grupo, ng kanilang simbahan, ng kanilang organisasyon, matawag dyan, I don't know, no? So basta yun ang kanilang yung napagkasunduan ng pangkalahatang Iglesia ni Cristo na peace rally lang. Yun kasi ay parang yung peace rally na yun dati para yung kay VP Sara Duterte na hindi nga magkakaroon ng impeachment trial, kasi nga grabe ang impeachment trial. Isipin niyo yun, uubusin yung enerhiyan at resources ng Pilipinas para lang mapapatalsik ang pangalawang pangulo. Alam niyo yung ganun, hindi wala naman maitutulong yun. Kahit pa mapatalsik ang Vice President, hindi pa rin talaga siya makapagpataas ng sahod ng mga mamayang Pilipino. Hindi pa rin naman ma-alleviate ang kawawang mga mahihirap, no, yung kalagayan. Hindi ma-alleviate yung kailangan lifestyle, no, yung kailangan living. So ngayon, ito na naman ang ating mga kababayan, kapatiran natin mga Iglesia ni Cristo na nagkukumpulan na naman sila. Ibig sabihin is nagra-rally sila. So yung agenda nila is hindi na yung parang peace rally lang. Kumbaga ang kanilang agenda ay against corruption. Ganun. So parang makatiwalian yung kailang pinapanawagan na puksain or itigil na tigilan. At hindi kagaya dati pala na ang Iglesia ni Cristo ay nagra-rally ho sila na peace rally, and at the same time nakasuot sila ng kulay puti ng mga damit, no? So ngayon ang kailang color coding ay wala na silang kahit anong kulay ang susuotin, pwede yun, and of course open for all. Although yung nakaraang taon naman, if I'm not mistaken, yung nakaraang taon ba yun, or January, parang January yata, something, no, or nakalimutan ko na. So yung suot kasi nila yun ay nakaputi ho sila, para sa yun na nga, kasi nga prayer rally or rally for peace. Ngayon hindi sila nasusuot ng puti. Kumbaga na siya, different kinds of color. Kumbaga wala na silang color and open for all, like sama-sama na lahat. Like kung sinong gustong sumama, pwedeng sumali, maki-join sa crowd, ay sobrang welcome. Kasi nga ang panawagan ho nila ay hindi panawagan rin naman ng lahat, di ba, na sino ba naman ang ayaw na puksain ang corruption sa Pilipinas? Sino ba naman ang ayaw na itigil ang corruption sa Pilipinas? Sino ba naman ang ayaw na patinuin ang gobyerno ni Bongbong Marcos? So yun, bali yan po yung update natin dito. Dated today, yun na nga, dated today, it's November 16, araw ngayon ng linggo, tama, no? Linggo, tapos alas 2:03 na ng hapon nung ito ating na-record. So sige lang, abang-abang na kayo hanggang mamaya at bibigay pa ako ng mga maraming update. So kukuhanin natin yung mga latest news sa Metro Manila, no, MDRMO, mga ganun, no, yung mga kila Isko Moreno na mga Facebook sites, kasi meron silang mga coverage and footages na kahit paano man lang ma-update ho kayo ng mga nasa abroad, nasa ibang lugar sa Pilipinas na hindi kayang pumunta ng Manila right away, no. Like mahal na kasi ang ticket pagka yung ngayon ka bibili, bukas ka lilipad. So that's around 12 to 14,000 pesos. Diba? So that's 3. Pero sa mga taga Samar dyan, o pwede pa kayong humabol ha, sa mga taga Bicol and Samar, as far as I know, estimated ko yan nasa mga
Then more or less no ng 20 hours ang kanyang travel time bago makapunta ng Manila. Ang pamasahe naman yan ay nasa mga I think nasa mga 2,000 pesos or mga 1,500. Yan, hindi bababa sa 1,500 to 1,000 to 2,000 pesos. Kasi pag Davao to Manila, ang pamasahe kasi sa bus ay nasa 5,999 pesos. So mas mahal pa talaga siya kumpara sa eroplano. Kapag ka-advance booking yung sa eroplano, meron tayo 1,500, 2,000. Pero sa bus ay 6,000 pesos. Plus ang sakit pa doon yung biyahe no na 2 to 3 days. So para sa mga may kabuhayan, may mga may iwan ng mga pinagkakakitaan, mga transaksyon sa kung ano pang mga pinagkakabalan sa buhay ay hindi agad-agad makapunta ng Manila that quick kasi 2 to 3 days ang magiging biyahe. So, di ba, very time consuming. Just alam naman natin na time is gold than money. Anyway, so yun na nga sa mga taga-Samar, taga-Bicol, taga-Samar, punta na kayo ng Manila. O isave nyo inyong isla sa totoo lang, Samar Island, napaka ano yan eh. That's consists of 3 provinces if I'm not mistaken. It's Northern Samar, ang capital town nila is ang Katarman. Tapos meron silang Eastern Samar and Samar. So that's 3 provinces. Governor ho ninyo yan, yung mga governors, inyong mga mayor, ang inyong mga congressman. Sobrang ubo ng kurakot po. Oo, totoo yan, mga taga-Samar. Maawa kayo sa inyong sarili dyan. Sa totoo lang, kami mga bumabiyahe by land, galing Davao to Manila, vice versa. Nahihirapan lang naman kami sa inyong isla. Nagsasuffer lang kami sa kakurakutan ng inyong mga congressman kapag kami dumadaan dyan sa inyong national highway. Pero right after na marao sa amin yun, like siguro magtitiis kami ng 4 hanggang 6 na oras na rough road. Pagkatapos nun, wala, okay na kami. Samantalang kayo dyan, habang buhay kayo, hanggat andyan ang mga dasa, hanggat andyan yung mga, kung ano na pang mga apelyido dyan na nakaupo sa inyong probinsya as congressman, governor, wala kayong mapapala sa kanila. Pahirapan kayo ng pahirapan. Mas ang dami pang NPA, invested pa yung lugar ho ninyo. Kaya panahon na para magkasabay kayo dito. Oo, magsakripisyo tayo. So, Jose Rizal nga eh. Ang nagsakripisyo nga siya ng buhay nila. Pero syempre, di naman buhay mawawala sa inyo. Pira lang naman tsaka oras. Yes, sa bagay, dali ko lang siguro sabihin na pira lang naman yan. Pero isipin nyo lang talaga ang magiging kapalit ng inyong 2,000 pesos back in 4,000 pesos. At tapos 3 araw na mananatili kayo ng Manila for rally, no, panawagan na itigil ang corruption. Totoo yan. So, ano kayo? Abante na kayo sa Manila. Sa mga taga Bicol region, ganun din kayo, no? Na totoo lang, wala, yung inyong mga, sino yun? Si Saldico, Itsilagman, yung namatay na, yung congressman ng Albay. Basta kurakot, ang dami. Si Villafuerte, ng Camarines. So, sa totoo lang, kayo lang talaga pinagagago ng inyong mga congressman dyan. So, punta na kayo ng Manila. So, kung talaga naniniwala kayo na kawatan itong si Marcos administration, tulak na kayo ng Manila, sakay na kayo ng bus, maraming mga sasakyan jobs bus sa inyo 24/7 kapunta ng Manila. At sa ang biyahe naman yan ay nasa 12 hours lang naman, hindi lalagpas kaya go na, it's your time, it's your chance, no, and opportunity na makapag gawa ng storya. You will be part of the history na nagkakaroon ng People Power 3 at si Marcos ay napatalsik, ganon. So okay na tayo sa ating update dito, no? Sa mga andyan sa Carino Grandstand. Ingat ho kayo dyan, mga kababayan ng mga Iglesia ni Cristo. Maraming thank you. So, sa mga gustong hahabol, taga Calabarzon, pangit na inyong dyan, yung mga leader, si Remulla, nako, Revilla, nako. Punta na kayo ng si Luis Tro ng Batangas, nako. Kung ikay taga Calabarzon, galit na galit ka sa mga yon, ay punta kayo sa Manila. Mag-rally kayo dun, sasabay kayo sa Iglesia ni Cristo. Central Luzon, Nueva Ecija, Vizcaya, Pampanga, Bulacan, kayo lagi binabaha dyan na nakawan kayo. Hundreds of billions ang nawawala sa, ang hundreds of billions ang dapat na kapagawa ang worst ng mga tulay at mga flood control projects sa inyong lugar. Binulsa ng mga kawatan. Ay ayun, binabaha kayo lagi. Kaya panahon na, ito na yung panahon para makaganti kayo sa mga kawatan. So, taga NCR. Okay pa huli, lapit nyo na nga lang eh. MRT lang sakay nyo, isang sakay lang ng bus, dapat tatlo. Nasaan nyo na? Nasaan yung lugar na? Home court advantage. Punta na kayo dyan. Hindi nyo na kailangan mag-book ng ticket. You need to travel like 12 hours para lang makapunta sa grandstand, Carino Grandstand. Andyan na kayo. Sugurin nyo na ang
Cardno Grandstand at makiisa kayo sa panawagan natin mga kabayan, mga Iglesia ni Cristo. So update pa mamaya, abang-abang lang tayo.